Mapalad ang bumabasa ng salita ng tula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sige po, simulan na natin mga kapatid ang ating pagtatalakay, Sister Yoli Escobosa, no? Kasi po, kapatid na Camacho, baka may naiwan pa tayong tanong nakaraan sa ating araw ng linggo. Ay sabi ko nga kay Brother Don ay sasagot muna tayo ng mga naiwang tanong. Bago ko sa iyo ibigay, kapatid na Camacho, yung sinend sa atin. No? Alam ko naman kabisado mo na may kinalaman sa pagka-Diyos ni Kristo. Ayan. Pero gusto ko sanang pasadahan sa lahat po ng nakikinig, ano po, Sister Yoli. Alam po ninyo, ang sinesend po sa inyo ay, tatay ko po, diyan na po ako nasanay. Ang tatay ko, Sister Yoli, nung nabubuhay pa siya po ay membro ng INC. Kaya yung mga talatang isinesend po sa inyo, mga lumang tugtugin na po yan eh. Opo, halimbawa, alam niyo kung ang pagkatao lamang ni Kristo ang pag-aaralan natin, ay walang masyadong talata niyan, lalo sa bagong tipan. Siguro masasabi natin dyan, Sister Yoli, kung pag-uusapan ay pagiging tao ni Kristo. Siguro mataas-taas na yung talata, siguro hindi aabot ng mga 7 piraso eh. Pagdating mo lang sa pagiging tao ha. Pero sa pagiging Diyos ay hindi mo mabibilang magmula sa matandang tipan eh. Hanggang sa bagong tipan, hanggang sa lumang tipan, mas maraming talata ang nagsasabi tungkol sa kalagayan Diyos ni Kristo kaysa doon sa pagiging tao. Kaya, ibig sabihin natin sa programang ito, Sister Yoli, hindi natin tinututulan yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil, bago pa natatag yan, ano? Sa tatay ko, natutunan ko yan eh. Bago pa natatag, Sister Yoli, ang INC noong taong 1914, aral na ho natin yan, nauna na tayo sa kanyang pagtuturo diyan, na si Kristo ay tao. Ang problema, mas gusto pa nila yung tao kaysa sa pagiging Diyos ni Kristo. Diba? Ngayon, siguro ay gusto rin nating matuto o sa ating mga kapatid natin na pag-uusapan kalagayan tao ni Kristo, hindi ho natin dapat tutulan yan sapagkat yan ho talaga ang ating pananayuan. Yan ho talaga ang ating pagtuturo. Kaya lang, ang kabilang side niyan, sa kabila ng pagiging tao ni Kristo, hindi naman nila matanggap yung pagiging Diyos ni Kristo. Dapat sana ay maintindihan nila kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Si Kristo kasi naparito hindi laman eh. Naparito nasa laman. Iba po yung naparitong laman sa naparitong nasa laman. Kaya nga sabi sa atin ng ikalawang Juan, ano po, simula ko muna roon, kapatid na Fernando, ang sabi roon lalaganap yung Antikristo eh. Na masabi ganito, nais kong basahin dito sa salita ng Diyos. Bago ko muna ipasa sa ito, kapatid na Camacho. Itong nasa ikalawang Juan, 1:7. Unang Juan, ayan. Tama ba? Titignan ko Ito nasa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 1. Ayan. Ay, teka. Ito. Nahanap ko Ito. Ikalawang 1:7. Ayan. Binabasa natin ang Biblia. Itong saling ang salita ng Diyos. Mahalaga ito. Ayan, sa talatang 7. Ikalawang 1. Dahil marami nang nagkalat na manlilim lang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinlang at antikristo. Ayan. Kaya dito maliwanag, ipinagpapauna sa atin ng tala na mayroong nang nagkakalat na mga manlilinlang sa mundo. O ano raw po yun? Yung mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Hindi sinabi, lumikilala na si Kristo ay tao. Naging tao. Ibig sabihin, bago naging tao, may pinagmulan. Ayan po. Kaya pasamantala ko muna, ay bigay ko muna ito kay kapatid na Camacho.
Hmm. Ito. Oh, maganda yung ating binuksang talata, kapatid na Lino, no, na maliwanag bago pa mag-retaliate itong kapatid na Felix Manalo. Meron siyang minanang turo mula sa atin. Kasi kapatiran natin yan nung araw, isang mahusay nating ministro. Nang siya ay lumabas sa ating iglesia at magtayo ng kanyang sariling pananampalataya, ay hindi niya naiwan yung pananampalataya natin na si Kristo ay tao. Ang pinagkaiba lang niya, nag-exclusive na siya na tao lamang si Kristo at hindi Diyos. Pero maliwanag doon sa inyong binasa, kapatid na Lino, ng ating Panginoon na paritong nasa laman. Kapag sinabi nga naman, mga kababayan, mga kaibigan, na naparitong nasa laman, iba yan sa naparitong laman. Ano? Yan. Kapag sinabing naparitong nasa laman, ibig sabihin ay parang naparitong, yung ginagamit ni Dr. Durante na example, kapatid na Lino, naparitong nasa kotse. Ayan. Iba yung naparitong kotse. Ayan, So magkaiba yun, mga kapatid. Bakit ganoon? Kasi nga, doon sa John 1:1, maliwanag natin nga mababasa, sa pasimula, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na berbo. At ang berboan niya na yan ay Diyos. Sa talatang 14, siya po ay nagkatawang tao. Ayun. O kaya naging tao. No? Pero mas angkop, kapatid Dalino, sa wikang Tagalog, yung nagkatawang tao. Kaysa doon sa naging tao. Sa English kasi, wala silang maipanghalili doon sa salitang nagkatawang tao, kundi became flesh. No? Became flesh, yun ang sa English. Pero sa ating mga Tagalog, mas angkop sa atin yung nagkatawang tao. Pero hindi rin naman natin sinasabing mali yung naging tao. No? Mas angkop lang sa mga Tagalog yung nagkatawang tao. Kasi sa ating mga Tagalog, malaki pagkakaiba, kapatid na Lino, ng naging tao at saka nagkatawang tao. Kapag sinabing naging tao, nawala na yung dati niyang kalagayan. Kasi naging tao. Ang ating Panginoon, hindi nawala yung dati niyang kalagayan. Kundi nagkatawang tao. Ibig sabihin, yung dati niyang kalagayan na pagiging Diyos, hindi po yun nawala. No? Kaya nga, isa sa mga diksyonaryo, kagaya nito, kapatid na Lino, itong Grego-Filipino, na kung saan ginamit po yung salitang nagkatawang tao, yung Igeneto Sarax, na mas angkop sa mga Tagalog, yung nagkatawan. No? Kaya nga sabi ng ating Panginoon doon sa Gis ng Hebreo, Gis 5, kapatid na Lino, ganito po ang sabi, mga kababayan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, pansinin ninyo, mayroong pumasok, Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi o sinasabi, kain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon. Yung palang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama, mayroong inihandang sisidlan, may inihandang katawan. Yun na po yung kalagayang tao ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, siya'y naparitong nasa laman kasi nga mayroong katawan na ipinaghanda. Ayun, kapatid na Lino, pansamantala, diyan muna ako. Ayan, thank you po sa inyong paghahayag niyan. Sister Yoli, marahil ay sana po naaabangan po ninyo yung ating pag-aaral para kung sakaling sumagot ang inyong kaibigang INC, ay matalik pa naman inyong kaibigan yan, ay ito po ay isang pag-aaral. Kaya dito nililinaw ni kapatid na Camacho yung nasa laman, yung pagiging katawan tao, yun po ang isa sa pinaka-correct, pinaka-mabisang pananalita doon sa salitang naging tao kaysa doon sa nagkatawang tao. Ngayon, kaya mapapansin po ninyo, kaya natin sinasabi na paniniwala din natin na si Kristo po ay tao sa dahilang si Kristo po ay nagutom, siya po ay nauhaw, o siya'y napagod, siya'y namatay. Ayan. Ibig sabihin, talagang po si Kristo ay taong-tao dito. Ayan. Pero sa kabila naman nito,
ay hindi naman nila maintindihan sa kabila ng pagiging tao ni Kristo, eh Diyos din ho naman siya. Alam niyo, kaya nasabi ho natin, mga nanonood, na bilang-bilang lang ho, sa bagong tipan yung pag-uusapan natin yung pagiging tao ni Kristo, bilang lang na bilang na talata eh. Una, ito, simulan na natin yung mga talata nila. Ha? Una, ang ginagamit nila dyan, yung unang Timothy, yung isinend sa atin, kapatid na Camacho eh. Isinend sa atin yung unang Timothy 2:5 na may isang Diyos at mayroong tagapamagitan sa tao, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Eh, di naman natin pinututulan yun eh, yung talatang yun eh. Ayan, isa ng talata yan, sa unang Timothy 2:5. Tama po yan, Sister Yoli, yung talatang yan, pero ang dapat nilang patunayan dyan, na si Kristo hindi Diyos. Dapat yun ang kanilang dapat na ilinawin sa atin. Kasi kung ididiin sa atin yung pagiging tao, Sister Yoli, ay hindi naman natin kinukontra yun, kaya pinagpauna natin kanina, eh bago pa natatag yan, eh natutunan ko na sa tatay ko nung nabubuhay pa eh. Eh, doktrina na natin yan, aral na natin yan. Ang hindi lang ho nila matanggap na si Kristo ay Diyos. Diba? Ngayon, ano pa ang kanilang talata? Ang pangalawa dyan, yung paborito nila, bukod sa unang Timothy 2:5, yun yung 8:40 ng San Juan. Kung bakit nga nila yan eh. Sabi rin eh, ako'y tao. Ayan, ganyan, dyan nila idinidiin yun eh. Ako'y tao. Ayan, na pinagsisikapan ninyong patayin. Yan yung mga paborito nilang talata. Eh, talata din naman natin yan. Yung sinasabi nating paniniwala natin. Ang problema nga dyan, Sister Yoli, eh, mas gusto pa nila yung tao si Kristo. Eh, ano naman masama kung tanggapin din nilang Diyos din si Kristo? Hindi ba? Masama ron. Eh, mas nakahigit pa. Sabi ko, kung bibilangin lang, kung paramihan lang ng talata, eh, mas lamang na lamang yung pagiging Diyos ni Kristo kaysa sa pagiging tao, eh. Oo. Ha? O ngayon, ay yan, dalawa na yan. Yung talatang yan. Ang isa pa niyang kapatid na Camacho, yung 1:8 ng unang Korinto. Mamaya, ayusin natin yan sa pamamagitan ng ating pagtatalakay. Nais kong basahin, kapatid na Camacho. Itong 8:6, ganito po yan. Sabi nila, ito ginagamit nila eh. 8:6 ng unang Korinto. Ngunit, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Ayan. Tapos, doon naman sa kababa, isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Ayan. Ano ang sabi nila rito? Ay, may isang Diyos lang, ang Ama. Pero hindi sinasabi, nais natin papansin, ang context nito, bakit kaya nasabi, bakit kaya naisulat ni Apostol Pablo na kanyang pagkakabanggit ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Ayan. At may isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Ito, hindi sinasabing may isang Diyos, ang Ama lamang. Iba yun. Iba yung salitang yun. Kaysa doon sa may isang Diyos lamang, ang Ama. Kaysa doon sa may isang Diyos, ang Ama lamang. Iba yun. Iba yun. Ibig sabihin nun ay pag sinabing Diyos lamang ang Ama, ay talagang meron lamang isang Diyos, hindi kasama si Kristo. At hindi rin mo sinabi rito, may isa lamang Panginoon, may isa lamang Panginoon, o kaya may isa lamang Jesucristo lamang ang Panginoon. Ganun dapat eh. O, kaya dito, ang context nito kung bakit nasabi ni Apostol Pablo, kasi sa talatang 5, naiwan nila ito eh. Bago ko ibigay siya, kapatid na Camacho. Ano sabi sa talatang 5? Sapagkat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, magi sa langit o magi sa lupa, gaya ng may maraming Diyos at may maraming mga Panginoon. Ayan, kaya kung bakit nasabi ni Apostol Pablo, yung sa talatang 6 na may isang Diyos, ang Ama, o may isang Diyos lamang, ang Ama, at may isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Ayan, mamaya, sige po, ay palalawakin po yan ni kapatid na Camacho. Binibigay ko po sa kanya. Ayan. Isang dapat nating mapansin, mga kaibigan, bukod doon sa katotohanan, narinig natin kay kapatid na Lino, ito pong i-exegete natin ng kaunti. Sa tekstong Grego, mga kaibigan, mga kapatid, wala ho yung salitang lamang. Makikita ninyo sa inyong mga
hawak na ang Biblia, yan po ay nakapahilis, naka-italicize. Okay, tama. Oh, ginagawa yung italicize na yan, ginagawa po yan ng mga translators ng Biblia para ipahayag na ito ay pag-aangkop lamang nila at hindi ito talaga ang nasa original na kasulatan. Ano ho? Yan. Yung pong salitang lamang, mapapansin nga ninyo, yan ay nakapahilis na sulat, nakapahiga. Wala po yan sa tekstong Grego. No, kaya po, nang magkaroon ng revision, ito pong ang Biblia. Ano po ang sumunod niyang salin? Ang Biblia. Mapapansin na po ninyo, wala na yung salitang lamang. Itinama na po ito, iwinasto na. Ganito na natin siya mababasa. Ngunit, sa ganang atin ay may isang Diyos, kuwit, ang Ama, kuwit, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo'y para sa Kanya, kuwit, at may isang Panginoon, kuwit, si Jesucristo, kuwit, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, kuwit, at tayo ay sa pamamagitan niya, tuldok. Napansin ninyo, wala na yung salitang lamang, ayun, at wala na rin nakalagay na nakapahilis kasi iwinasto na ito, mga kaibigan. Ngayon, gusto ko pang mapansin po ninyo, bukod sa wala yung salitang lamang sa tekstong Grego, hindi mo ngayon pwedeng i-conclude na may isang Diyos lamang at yun ay ang Ama lamang. Hindi mo na pwedeng gamitin yung termino na yun kasi mamamali ka na. Ano? Yan. Magiging exegetical fallacy na ang gagawin mo ngayon. Susundan ngayon natin yung talata at yung kanilang iniisip, kapatid na Lino. Alam ko ito rin yung nasa isip ng kapatid na Lino eh. Kasi kung susundan po natin na dahil doon sa salitang lamang, ikukonklude natin ang Ama lang ang Diyos, lalabas dito, kung susundan lang natin na yung salitang lamang, ano? Lalabas dito, ang Ama hindi na Panginoon, kapatid na Lino. Kasi may isa lamang Panginoon. Sino yun? Si Jesucristo. Alam, yun ang lalabas niyan. Kaya mamamali at babalik din sa kanila yung mali nilang pag-i-insert ng kanilang unawa sa talata po ito. Ayan. Kagaya nga na sinabi ng kapatid na Lino kung bakit sinabi ito. Kasi pag sinundan ninyo sa verse 1 hanggang verse 5, meron tinutukoy na mga Diyos-Diyosan, meron din mga tinutukoy na iba pang Panginoon. So sinasabi lang dito, ang hindi pinatutunayan ng talatang ito na ang ating Panginoong Jesucristo hindi Diyos. Alam mo ninyo, pag tinignan po ninyo yung context ng nitong Hebreo 8:6 sa kanyang syntax, mapansin ninyo, capital P yan, kapatid na Lino, yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Ang capital P, ginagamit yan, mga kaibigan, sa pag-a-address sa tunay na Diyos. Kaya nagsabihin niya, may isang Panginoon, ang ibig din sabihin ni Apostol Pablo, Diyos din yung kapatid na Lino. Ayan, pansamantala dyan, kumuna, papuputulin yung talatang yan. Babalik ko kay kapatid na Lino. Habang sinasabi mo, natatawa na ako sa sarili ko eh. Alam ko, naunahan mo na naman ako eh. Pero maganda kapatid, nakakatuwa eh. I was found as a beggar, as an orphan with no